Halikayo't inyong tingnan, libingang walang laman, na buhay ngang tunay, Mesiyas ng tanan. Alleluia, alleluia, alleluia. Magawitan ngayon ng alleluia. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, may dalawang paraan para makita natin kung ano ang buhay na ito. Maaaring ang buhay na ito ay isang paglipas ng ating oras, o maaari mo ding makita ang iyong buhay bilang paglipas ng mga panahon na kailangan mong maranasan. You can either choose to allow time to pass, or you can choose to experience the different seasons of your life. Mga kapatid, ang oras at panahon ay isang regalo galing sa Diyos. At ito ay binibigay sa atin, hindi lang para maranasan natin ang sarap ng buhay, kung hindi sa loob ng panahon, kaya din natin maranasan ang presensya ng Diyos. Ano man ang ating pinagdaraanan ngayon, hirap man o ginhawa, lungkot at tuwa, lahat ng yan ay isang daan para mas mapalapit tayo sa Diyos, para lumalim ang ating pananampalataya, at para mahubog ang ating pagkatao na maging kamukha niya, mabuti at banal. Sa napakaraming beses na kung saan sinayang natin ang oras natin sa pagkakasala, hilingin natin muli ang awa ng Diyos. Sa mga pagkakataon na kung saan nawalan tayo ng pag-asa at ng tiwala sa Diyos, dahil tayo ay dumadaan sa panahon ng lungkot at pagkalito, hilingin natin muli ang awa ng Diyos para tayo'y maging karapat-dapat muli na makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan para maging lubos ang pagpapahayag ng mabuting balita, pakundangan sa pinangakong Espiritu Santo na ipadadala ng iyong anak na salita ay para maging lubos ang pagkupkup mo sa iyong angkan. Pakundangan sa pahayag na tapat na saksing Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Isang gabi, sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, "Huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral. Anuman ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumaiyo. Hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito."
Tumigil siya roon sa loob ng 1 taon at 6 na buwan at nagturo ng salita ng Diyos. Nang si Galion ang naging gobernador ng Akaya, nagkaisa ang mga Hudyo na dakpin si Pablo at dalhin sa hukuman. Hinihingkayat nito ang mga tao na sumamba sa Diyos sa isang paraang labag sa batas. Wika nila, magsasalita na sana si Pablo nang sabihin ni Galion, kung ang usaping ito ay tungkol sa isang mabigat na pagkakasala o paglabag sa batas, makatwirang pakinggan ko kayo. Subalit, ang sakdal ninyong tungkol lamang sa mga salita at mga pangalan at sa kautusan ninyong mga Hudyo, kaya hindi ko kayo hahatulan sa bagay na iyan. Bahala na kayo. At sila'y pinalabas niya sa hukuman. Sinunggaban nila si Sostenes, ang tagapamahala ng sinagoga, at binugbog sa labas ng hukuman. Ngunit hindi ito pinansin ni Galion. Pagkatapos nito, ilang araw pang nanatili si Pablo sa Korinto. Saka nagpaalam sa mga kapatid. Pagdating sa Cenchrea, nagpaputol siya ng buhok sapagkat natupad na ang isang panatang ginawa niya. At naglayag siya patungong Syria kasama ang mag-asawang Priscilla at Aquila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Hari ng sangkalupahan, Diyos na makapangyarihan. Magdibang ang lahat ng mga nilikha. Pumalakpak kayong may awit at tuwa. Bilang papuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan, siya'y nagahari sa sangkatauhan. Hari ng sangkalupaan, Diyos na makapangyarihan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao, sa lahat ng bansay na mahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan at lupang minana ng mga hinirang. Hari ng sangkalupahan, Diyos na makapangyarihan. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tugtog. Masayang sigawan ang ipinasuob. Purihin ng Diyos, siya ay awitan. Awitan ng hari, siya'y papurihan. Hari ng sangkalupahan, Diyos na makapangyarihan. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo'y laang magtiis ng tagumpay ay nakamit at sumaatin ang langit. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan. Matitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating ng oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak, hindi na niya maaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanganak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayon din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon, ngunit muli akong makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maagaw ninuman.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Nung minsan, merong isang kwento tungkol sa isang ama na gusto niyang turuan ang kanyang mga anak na huwag agad-agad maghusga sa pinagdaraanan ng isang tao. Kaya naman po ang kanyang mga anak ay pinampunta niya doon sa kanilang bukirin. Yung isang anak niya, pinapunta niya nung taglamig, habang yung pangalawa ay pinapunta naman niya nung tag-ulan. Yung pangatlong anak, bunso, pinapunta niya nung tag-init. Kaya naman po, pagkatapos ng mga panahon na ito, bumalik sila sa kanilang ama at kinwento kung ano yung kanilang nakita at naranasan. Ang unang panganay, sinabi niya na napakapangit daw ng bukid. Wala itong kulay, puno ng yelo. Wala kang makikitang dahon, halaman, o kaya naman mga hayop. Pero yung pangalawa na anak, nagsabi, mali ka, iba yung nakita ko. Dahil dun sa bukid, tag-ulan, nakita ko naman na sobrang dami ng tubig, basang-basa, berdeng-berde, pero wala pang bunga ang mga halaman. Ito pong bunso, ang nagsalita, sabi niya, mali kayong dalawa. Dahil nung nakita ko ang ating bukirin, sobrang ganda. Namumulaklak na mga halaman, meron ng bunga, berdeng-berde, at lumabas ang mga iba't ibang klaseng hayop. Dito po nagsalita ang tatay at sinabihan ang kanyang tatlong anak na lahat sila ay tama. Dahil ang nakita ng bawat isa ay ang panahon na pinagdaraanan ng bukid. Sabi po ng ama na ang tao ay parang bukid din. Hindi mo mahuhusgahan ang tao sa isang panahon ng kanyang buhay. Iba't iba ang panahon ng buhay. Meron siyang taghirap, meron siyang ginhawa, meron din siyang pagtatanim, at meron din siyang pag-aani. Kaya kung susuko ka dahil lang tag-ulan o taglamig, hindi mo mararanasan ang tag-init at pag-aani ng iyong buhay. Kung naiinip ka na sa pagtatanim, baka hindi ka rin makakaani. Mga kapatid, isang magandang paalaala na hindi dapat natin husgahan ang buhay ng iba, ang buhay natin, dahil lang meron tayong mahirap na pinagdadaanan na panahon. Huwag natin hahayaan na ang ating tuwa ay mawala dahil lang sa panahon ng hirap at pagdurusa. Hindi po ba yan ang ating narinig? Napakaganda sa Ebanghelyo. Pinapaalala sa atin ng Panginoon. Sabi niya, tatangis kayo at magdadalamhati, pero darating ang panahon, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. You will grieve, and yet your grief will someday turn to joy. Oo, may panahon ng lungkot. Hindi aalisin ng Diyos yan. Pero darating din ang panahon ng tuwa at ng saya. Amen? This is a good reminder that our life is more than one season. And we must embrace all seasons of our life if we want it to be more fulfilled. Mga kapatid, gusto niyo po bang maging ganap ang inyong karanasan sa buhay? Huwag niyong itatanggi ang mga panahon ng inyong paghihirap. Kailangan natin tanggapin, yakapin at pagdaanan lahat ng panahon ng ating buhay. Kaya meron sa atin nag-aalala, nalulungkot, nadidepress, nagsasawa, sumusuko. Kasi kala nila, iisa lang ang panahon ng buhay. Ang buhay ay higit sa isang panahon. Umiikot ang panahon sa ating buhay. Kung paano ang panahon sa ating mundo ay umiikot din. May tag-init, may taglamig, may taglagas, pero meron din tag-ani. Your life is more than one season. And if you want your life to be complete, you must accept all seasons. Amen? Tandaan niyo po ito. Hindi ibig sabihin na sa panahon na ito, marami kang utang, marami kang binabayaran, hanggang pagtanda mo o bago ka mamatay, babayad ka pa rin ng utang. Mababayaran mo lahat yan. Maniwala ka. Amen? Hindi ibig sabihin na nasa panahon ka ng broken relationship na hindi ka na magiging masaya at payapa. Ano man ang nasira ay mabubuo muli.
sa oras at panahon ng Panginoon. Amen? Hindi naman ibig sabihin na kayo po mga nagtatrabaho, nakalayo sa inyong mga pamilya, ay forever nang papagod, nagpupuyat, nakalayo sa kanila. Darating din ang panahon, kayo'y makakaipon, na kayo'y uuwi, na matitikman nyo ang bunga ng inyong kapaguran. Amen? Kung paano din sa mga bata, gusto man nila, hindi matatapos din sila sa kanilang pag-aaral. Makakagraduate ka rin. Makakapasa ka pa rin sa board exam. Makailan ka pang try o paulit-ulit mo mas sinubukan na mag-exam. Kailan ka hindi mag-graduate? Kailan ka hindi matatapos sa iyong pag-aaral? Pag huminto ka. Pag sumuko ka na. Amen? Kung ikaw man ay dumadaan sa panahon ng sakit at karamdaman, huwag kang susuko. Kumapit ka sa Diyos, magtiwala ka sa Kanya dahil meron pa ring paghilom. Darating ang panahon, lalakas ka din, gagaling ka. Amen? Mga kapatid, ang buhay, ika nga ay weather lang. Kailangan nating daanan lahat ng panahon, magtiis at umasa sa Diyos. Kung sa buhay, nag-iiba ang panahon, ang mabuting balita, ito, ang Diyos, hindi siya nag-iiba. Kung ang oras ay nag-iiba, pagmamahal ng Diyos sa atin, ang kanyang tulong, hindi ito mag-iiba. Kung ang panahon, ang oras, nauubos, hindi mauubos. Ang awa, ang kagandahang loob ng Diyos sa iyo. Yan ang iyong paniwalaan. Yan ay ang iyong asahan. Tandaan din po natin na huwag mong ikahihiya ang panahon ng iyong lungkot. Do not be ashamed of your season of tears, of sadness and sorrow, because those who cry today will someday reap in joy. Alam niyo po, may panahon sa aking buhay, ikukumpisal ko po sa inyo, na kinahiya ko po ang aming paghihirap. Kinahiya ko po nung bata ako na ang baon ko ay itlog lang. Papakuluin po ng aking ina yung itlog. Lalagay po sa plastic yelo. Nahihiya po akong ilabas yung itlog kasi yung aking mga kaklase, ang sasarap ng baon nila. May chichirya sila. Buti pa sila. Kinahiya ko din po sa aking buhay na pag gusto naming kumain sa fast food, kami po ay naghahati lang ng hamburger ng aking kapatid. Kinahihiya ko po sa aking buhay, kinukumpisal ko. Na nung nag-aaral ako, kakaunti lang ang aking damit. Buti pa ang aking mga kaklase, pag hindi naka-uniforme, ang gagara, ang gaganda ng kanilang mga damit. Kasi kung hindi po magpapasko, hindi ako makakabili ng bagong damit. Pero alam niyo po, kailangan ko palang pagdaanan ng mga bagay na yon. Dahil yung mga panahon ng paghihirap ay panahon ng pagpapalakas sa akin. At hindi ko alam, may dahilan pala ang Diyos. Bakit kailangan ko pagdaanan ang mga panahon ng paghihirap? Opo, ang aking baon ay itlog lang. Pero at least, healthy po ito. Di po ba? Alam niyo po bang mga bata ngayon, ang dami na po may sakit. Ang dami po may cancer. Anong sabi ng mga doktor? Dahil sa kinakain ng mga bata. Papasalamat po ako sa paghihirap namin kasi kung meron kaming pera noon, puro na lang chichirya ang aking kinakain, baka nagkasakit ako nung ako'y bata pa. Opo, hindi man kami mayaman, naghahati kami sa hamburger. Pero hindi ko makalimutan yung bonding namin bilang isang pamilya. Pagkatapos naming kumain, wala kaming pera, doon lang kami sa playground kasama namin ang aming mga magulang. Alam niyo po, kahit nakakaunti yung damit ko nung bata ako, ngayon, hindi po ako bumibili ng damit dahil ang dami pong nagbibigay. Hindi ko man po hinihingi. Ang dami ko pong white t-shirt, ang dami ko pong mga polo, dami ko pong pantalon. Tignan niyo na, hindi hinayaan ng Diyos na makaranas ako palagi ng panahon ng paghihirap. Kung hindi, pagkatapos ng paghihirap, ay may panahon ng sagana, panahon ng tuwa, panahon ng saya. Amen? Napakaganda po ng isang kasabihan. No rain, no rainbow. Pag kayo po ay nalulungkot, pag malapit na kayong sumuko, tandaan niyo po yan. No rain, no rainbow. Kung walang pag-ulan, wala kang makikitang napakagandang liwanag ang bahaghari. Magandang itanong, nasaan na ba ako sa panahon ng aking buhay? What season in my life am I experiencing now? Both good and bad comes from God.
Kung kayo po ay nasa panahon ng sagana, ani, magpuri kayo at magpasalamat sa Diyos. Mag-ipon kayo, pero naway matuto din kayong magbigay. Amen? Kung nasa panahon kayo ng taghirap, wag naman kayo sanang aksaya. Matuto kayong magtiis, pero manatili kayong tapat sa Diyos. Tandaan mo, numan ang iyong nararanasan, lahat ng yan ay galing sa Diyos. May katotohanan, ang lahat ay grasya. Everything is grace. Manatili ka dyan sa karanasan na yan. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko. Kaya sa anumang panahon ng ating buhay, may hirap man o ginhawa, lungkot o tuwa, sana hindi tayo magbago. Manatili tayong tapat sa Diyos. Purihin natin siya at pasalamatan dahil hindi nagkukulang ang kanyang pagbabasbas. Palagi kanyang binebendisyonan. Amen. Habang inaasam natin at hinihintay ang kaligayahan ng langit, manalangin tayo na ipagkaloob sa atin ang lakas upang maisabuhay ng lubos ang ating pananampalataya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway umako sa krus ni Kristo at maging buhay na mensahe ng pag-asa sa mga taong ipinagkatiwala. Sa pangangalaga natin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nawawalan ng pag-asa, naway pagsilahing muli sa kagalakang nagmula sa makapangyarihang Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagdurusa, naway palakasin at mapagtiisan ang sakit na kanilang nadarama, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin at sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon, palakisin mo kami sa pagharap sa mga pagsubok tulad ng ginagawa ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng biyaya ng iyong Espiritu na mapagtiisan ang mga paghihirap sa buhay na ito, na may kagalakan dahil sa pagkabatid na may kaligayahang naghihintay sa langit para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan
sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay na iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ay bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kung hindi tumubo pa na mga kaloob mong walang katapusan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhan na mihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaysa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga pinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. No rain, no rainbow. Pero meron pa pong isa na magandang kasabihan. No rain, no reaping. Kung walang ulan, wala ka din maaani. Kaya pag umuulan sa ating buhay, kung tayo man ay nahihirapan, tanggapin natin yan. Yan ay pinapadala ng Diyos bilang baspas para tumubo o musbong ang isang grasya na para sa atin. Ang assignment ko po sa inyo, pagdasal niyo pong umulan dito po sa Pilipinas. Dahil napakainit. Hindi ibig sabihin na pag tinanggap natin ang isang panahon ay wala na tayong gagawin. Mainit ang panahon, pero sana hindi tayo tumigil na umaasa na may gagawin ang Diyos para maibsan ang ating paghihirap. Kaya po, pagdasal natin yung Oratio Imperata para naman po umulan at para lumamig-lamig dito sa ating bansa sa Pilipinas. Napakarami po ang nasasawi ngayon dahil sa heat stroke. Mga sanggol, mga nagmamaneho. Kawawa po ang mga tao na walang aircon. Napakaraming nagdudusa dahil po sa init. Tinatanggap natin ang init. Pero kasama nito ay umaasa tayo na ang Diyos ay gagawa ng paraan para maibsan ang ating hirap at pagdurusa na nararanasan. So, my dear friends, let us come together in prayer to pray for rain so that all of us can experience once again relief
in our bodies. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.